Magandang araw mga kabayan, darito ang mainit na balita ngayong araw. Isang kontrobersyal na insidente ang yumanig sa Kongreso matapos magwala umano si Justice Secretary Jesus Crispin Boying Remulla sa gitna ng isang mahalagang pagdinig. Ayon sa mga ulat, bigla na lamang sumigaw at nagbato ng mga dokumento si Remulla habang ikinukwento ng ilang mambabatas tungkol sa di umano'y sabwatan sa loob ng gobyerno. Dahil sa kanyang kilos na ikinabigla ng marami, agad na inaresto si Remulla ng mga sergeant at arms ng Kamara. Sa kabila ng kanyang posisyon, hindi umano ito naging hadlang upang ipatupad ang batas at disiplinang nararapat sa isang opisyal ng pamahalaan. Ayon sa ilang testigo, tila may malalim na dahilan ang naturang pagwawala na posibleng konektado sa mga lumalabas na isyu ng katiwalian at pagtataksil sa gobyerno. Samantala, umaasa ang publiko na magiging patas at transparent ang imbestigasyon sa insidente. Maring namang itinanggi ng kampo ni Remulla ang mga paratang at sinasabing may mga persang nais siyang patahimikin. Patuloy naming babantayan ang usaping ito at magbibigay ng update sa mga susunod na oras. At yan nga ang balitang ating pakakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga sulap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. Nako po, ito breaking news. Marcos Jr. ay kontrolado na talaga ng Amerika. At ito ang nalalapit po na pag-uwi or paglaya ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Paktay ka dito, Romualdez. At ayun, welcome back to my YouTube channel. Alam niyo, marami tayong mga pag-uusapan ngayon, no? At ayan po yung mga iisa-isahin natin. Hindi tayo nakapag-vlog ng mga ilang araw. Tayo po ay nagkasakit at medyo na busy din. Kasi nga ni, kinabahan. Alam niyo kung saan nagmula yung sakit ko? Kinabahan ako. Dahil kamakailan lang po pumunta tayo ng Cebu City. So ano ba nangyari sa Cebu? Unahan ko muna kayo. Mangula muna kayo kung anong nangyari sa Cebu. So yun na nga, pumunta nga ako ng Cebu. Yung pagpunta ko doon, okay naman. Lahat okay naman at masaya naman. At kahit paano bigay tayo ng kaalaman sa ating mga kababayan mapatungkol sa mga fake news na lumalaganap sa ibang mainstream media at syempre sa social media na rin. So yun na nga. Pag uwi ko po ng galing Cebu, pauwi po dito sa pauwi ho dito sa Taguig, dito sa aming lugar, ay may nangyaring kababalagan na parang ang mahirap po atang kalimutan. At ayun na nga, ang eroplano ay biglang namatay ng 2 bisis. At siyempre si G. Guevara kinabahan ng hayop. So tayo po ay kinabahan. Ikaw ba naman, nasa Erika eh. Pag ikaw, tanungin nga kita, pag sumakay ka ng eroplano, pag namatay, hindi ka kakabahan. So yun na nga, kinabahan nga po ako. Dahil yung eroplano po, ang dami kasing nagdadasal sa akin na mamatay na ako eh. Kaya tuloy, hindi nauudlot tuloy eh. Nauudlot tuloy yung panalangin nyo. Huwag nyo na ipanalangin, bibigay naman ng taas yung kagustuhan niya. Ito naman to kasi. So yun, 2 beses ho namatay or parang nag-blackout or nawala sa control yung hindi naman totaling nawala sa control. Balang ito yung aeroplano. So nung pagkawala ng power niya, biglang gumanyan ho siya ng, syempre pagka ganyan ng aeroplano, biglang ganun ba naman, parang tinanggalan ka ng kaluluwa. Oo, parang ang tinanggalan ng kaluluwa. So doon sa pangyayari yun, pag uwi ko, syempre pagod din sa biyahe, ayun na, tinrangkaso na ang hayop. Tinrangkaso na po ako at umabot po ng 3 days mahigit. Sa tutusin, kahapon nung pagpasok ko ng pag-show namin sa Banateros, medyo alanganin pa talaga, pero
kailangan natin dahil syempre tayo ay naghahatid ng totoong impormasyon sa ating mga kababayan. Syempre minsan sa social media at SMNI lamang ho sila ng tunay na balita. So yun na nga no. So yun na nga yung nangyari sa akin. Kwento ko lang naman ito, masyado kang mainipin. Kinuwento ko lang naman salpa kang bunganga mo. Joke lang. So dito nga itong mga papanoorin ho nating video talagang sobrang makaka-relate ho kayo dahil alam nyo naman sobrang lupit po ng administrasyon natin, no? Pinakamagandang administrasyon sa kasaysayan ng hinayupak ng Pilipinas pala. Oo, biro mo, may ano ngayon may 20 kilos na bigas. Pero dito muna tayo, sana yan. Yung good news po kay PRRD yan. Ito, panoorin naman po muna natin tong good news. Oo, bago ba sabihin nila, puro ka na lang bad news, Jay. Puro na lang kay bad news, good news naman. So ito po yung good news no na maaari nang bumalik ito si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Panoorin po natin at kasama si ate na napakaganda. Nagsumite ng depensa sa International Criminal Court o ICC ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang argumento may kaugnayan sa jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Si Anton Cero magbabalita mula sa The Hague. Uy, yan ha? Isang legal argument ang inihain ng kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa dokumentong petsang Mayo 1, 2025, iginit ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel ni dating Pangulong Duterte, na wala ng jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas dahil tuluyan ng kumalas ang bansa sa Rome Statute noong taong 2019. Sa ilalim ng Article 19 ng Rome Statute, maaaring questionin ang jurisdiksyon ng ICC sa isang kaso kung ang akusado ay hindi sakop ng mga umiiral na kondisyon ng kasunduan. Sa isang panayam sa ICC, naunang sinabi ni Attorney Kaufman na ihahain nila ng mosyon sa lalong madaling panahon. In the coming days, perhaps even today, perhaps tomorrow, perhaps at the beginning of next week, but no more than in 1 week, we will be filing our jurisdictional challenge. Binibigyang diin ng kampo ni Duterte na mahalaga ang pagiging kasapi ng isang bansa sa Rome Statute sa mismong panahon ng investigasyon o paglilitis. Kung wala ito, ayon kay Kaufman, ay walang sapat na batayan ng ICC para ituloy ang kaso. Sa jurisdiction stricto sensu, o striktong interpretasyon ng jurisdiksyon, may tatlong elementong tinitingnan: krimen, panahon, at individual na sangkot. Una, kung anong krimen ang sakop. Pangalawa, kung kailan ito nangyari. At pangatlo, kung sino ang sangkot. Iginiit ng kampo ng dating Pangulo na hindi dapat basihan ang nationality o teritoryo kung wala ng membership sa Rome Statute. Dahil dito, iginiit ng depensa na walang legal na kapangyarihan ng ICC sa kasong ito. Sa panig naman ng Senado, welcome development sa kampo ni Duterte. So yan maputol ko lang, napakaliwanag ho dun, no? Na wala silang legal na dito sa krimen na to. Sa kasong ito, hindi pala krimen. Ito yung krimen, no? Yan mga hinayupak na yan. Yan ang lehitimong krimen. Ang kasi dito, ang kagaya nung sinabi ko sa SMNI, ako'y na naginip na itong administrasyong Marcos daw ay parang nakikiusap. Chismis to Parang nakikiusap daw sa ICC na wag nyo muna. Medyo patagalin nyo muna dyan si PRRD. Patagalin nyo muna dyan si Pangulong Duterte. Huwag nyo munang iuwi dito kasi kulelat na nga yung team namin. Lalong mangungulelat pag nandito na si Pangulong Duterte. Ganon yung panaginip yun na panaginip. Dream. Ganon Kasi baka mamaya may magreklamo na naman dyan, may magkaso-kaso na naman dyan. Na kesyo, na naman, gawa-gawa na naman ang kwento. Yun lamang ay panaginip lamang ngayon nga parang nakikiusap na pero wag ka, sinabi ni Sir Jason sa kanina sa SMNI na siya rin daw ay nanaginip din talaga. Magkatukayo talaga kami, parehas kaming talagang marunong managinip no?
At doon nga sinabi nga na Sir Jason na siya ay nanaginip na 11 pa lang daw ay makakauwi na si Pangulong Duterte. Aba naku, palakpakan natin yan kung ganun. Biruin nyo ba naman, uuwi na si Pangulong Duterte, mananalo pa yung 10 Duterte senatorial candidate, may impeach pa si Marcos. Aba, napakaganda ho nun. Oo, at ayun nga, alam nyo, lagi ko napapanaginipan din yung impeachment kay Marcos. Oo, ang masaklap nga lang daw, bigla daw mawawala dito yan. Di sa totoo lang ha, sa yaman ng Marcos sa ngayon, sa dami-dami nilang nakukuha pera sa gobyerno, katulad lang 6 trillion sa bicameral na may blank item, di ba? Ang dami pa, GSIS, andito yung picture na yun. Tingnan natin, baka tayo ay ma-fake news, baka sabihin nila fake news tayo. Maganda na rin yung tinitignan ho natin yung mga, asan na ba yun? Nandito ba yun? Yung mga resulta na yun, no, na na tawag dito, yan, GSIS, PhilHealth, ano pa, Maharlika Fund, marami pa pong mga iba't ibang GSI, SSS, yan, yun yung mga pondo. Yung flood control na ginagastosan ng 1.4 billion pesos a day, so wala na rin yun, no? At yung 2 billion pesos na confidential fund ni Pangulong Marcos Jr. So kung iisipin mo maigi, talagang etong sila Marcos ay kung talagang mabubuhay na to panghabang buhay. Depende na lang kung ipangbilin ng pulburon lahat ng 6 trillion dahil pulburon nun. Ang daming pulburon nung yung 6 trillion na yun bibili, no? Ilang truck yung konsumo nila. So yun nga, no, talagang mabubuhay na sila sa dami ba naman pera na nakuha na yun nga, masama doon sa panaginip ko, bigla daw mawawala dito sa Pilipinas. Pati daw tong mga to, bigla daw tong mga mawawala to yan, kasi yung the 5 idiot. Yung mga the 5 idiot na yan, talagang mawawala daw yan. Kaso, may isa dyan sa kanila, or hindi natin, sabihin na natin silang 5, sa lahat ng ginawa ni Romualdez at ni Marcos sa Pilipinas, may sasalo daw dyan. Yan daw ang, alam mo yung tipong siya yung sumalo ng lahat. Hindi naman siya yung nakinabang ng lahat ng pera, pero siya yung sumalo. Parang ginawa siyang puppet ni Marcos Jr. Ganun ang tindi ng panaginip ko, no? Minsan alam nyo, nagtataka na rin ako sa panaginip ko eh. Detalyado eh. Ay! Tuloy natin. Duterte ang mga resulta ng pagdinig ng komite ni Senator Amy Marcos. Ani Attorney Kaufman, posible nagawin nila itong basihan sa mga argumentong isusumite sa ICC. Mention has been made of the arrest, mention has been made even of the jurisdictional arguments. They are very compelling and they support our arguments as well. Patay kayo doon. Gagamitin pala yung nangyaring. Hindi, ito uulitin ko Kasi may mga nababasa din ako minsan na may mga ibang vlogger din dyan na DDS na medyo against sa amin ng Banateros kasi nga kami ay against kay Amy Marcos. So ito na. Alam nyo, nagpasalamat naman na kami kay Amy Marcos Nagpasalamat naman kami na thank you dahil nag-ano ka ng hearing na kahit wala namang winta. Ngayon kahit papaano naman, maamin natin, may kwenta naman at mapapakinabangan naman. Ang akin lang, ang sinasabi talaga namin dito, pinupush namin at tini-encourage namin yung mga tao na wag na talagang magtiwala sa mga Marcos. Kasi nga nabudol na ho kami. Ikaw, di ka ba nabudol na hayop ka? Yung sita sa amin na ayaw namin kay Marcos. Yun nga, no, nabudol na ho kami kaya ayaw namin, nabudol na ang buong Pilipinas kaya ayaw na ho ulit naming maranasan pa yun ng mga kababayan namin. Kaya talagang kami, okay na yun, nag-thank you tayo kaya Amy Marcos, tama na yun. Ba't kailangan pa natin siya iboto?
Una-una, ang sabi ni Pangulong Duterte, 10 Duterte senatorial candidate lamang ang iboboto natin. At napakalaking tsansa ho nilang makapasok sa maging black voting, blacklist voting matawag nun. Yung tipong lahat sila pasok sa pagiging senador. Kapag 10 lang ang binoto nyo, yun po yung ibig sabihin ho doon. Kung magdaragdag ka pa ng 2, totoo naman, 12 naman ang senador. Kung magdaragdag ka pa ng 2, may maaaring malaglag sa 10 Duterte senatorial candidate. Kaya ako sa inyo, sundin nyo ho yung gugustuhan ni Pangulong Duterte. Doon naman sa mga galit sa amin dyan, mga dating Amy Marcos vlogger, tapos nag-switch Duterte vloggers, tapos nung magkakampi na ulit yung dalawa, nagbalik na naman sila. Una-una, wag nyo ho kaming pangaralan kung ayaw namin kay Marcos dahil Marcos pa rin yan. Pangalawa, Marcos pa rin yan. Pangatlo, Marcos pa rin yan. So, balik-balik na rin yung mundo, Marcos pa rin yan. Kaya ayaw na ho namin magtiwala. Sige kayo, kung gusto nyo siya iboto, edi boto nyo. Kung di pa kayo nadadala sa kahirapan na nangyayari ngayon sa Pilipinas, boto nyo. Wala naman yung problema nun. Hindi naman namin hawak mga kamay nyo. Hindi naman namin kontrolado utak nyo. Kami ay nagbibigay lamang ng suggestion. Fucking feel it? Ay, sorry. Tuloy naman ang pagpapadala ng liham ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Duterte. Tayo nga pala, nakalimutan ko na po tayo si Amy Marcos kasi. At yung nga pala, yung maaaring magamit daw sa gagawing hearing or gagawing pag-iimbestigasyon or pagdepensa kay Pangulong Duterte yung nangyaring Senate hearing. So saan ba yun? Yung nga po yung mga pinagsasabi, yung mga nalahad doon sa nangyaring hearing ni Amy Marcos at ng The 5 Idiot. So kung sino ba yung tinatawag ng mga netizen na 5 Idiot ay sila sila Torre, kakakain ko lang kasi kaya hinihingal tayo. Si Torre, Pardo, Marbil at yung magkapatid na Remulla. Yan yung tinatawag na 5 Idiot ngayon sa sa social media. So lahat ng mga sinabi nila, lahat ng nabunyag doon ay gagamitin ho yun para madepensahan si Pangulong Rodrigo Roa Duterte na maganda yon. Kaso bangit ang dating noon kay Marcos. Paktay kayo, wala kayong allowance. Ay sorry, wala kayong allowance. Tanggalan kayo ng allowance ni Ngagba. Hindi na kayo bibigyan ng allowance. Naku po, magkano pa naman allowance si Torre? Magkano ba allowance si Torre? Torre, chat mo nga ako, magkano allowance mo? So, para sa akin maganda yun Sa kanya mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ayon sa kanyang abogado, mahalaga ito sa kanilang moral at legal campaign. Ipinonto ni Attorney Kaufman na in high spirit si dating Pangulong Duterte at nananawagan ito sa publiko na igalang ang judicial process ng ICC, isang mahabang legal battle na kanilang hinaharap. Grabe palakpakan natin Pangulong Duterte. At syempre, palakpakan din ho natin ng SMNI News na hindi ho natin malalaman yung mga ganitong balita kung wala ho si itong SMNI ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Palakpakan po natin yan. At dito naman tayo sa ito yung malupit ho ngayon na parang hawak na ho ng Amerika talaga. Ang hawak na ho ng ibang mga Amerikano ang ating gobyerno. So panoorin ho natin. Alam nyo, sa totoo lang kung bako sa mga millennials dyan, yung mga millennials dyan, eto minsan manood din ngayon ng politics issue para kahit paano prepare kayo. Hindi kayo puro jowa. Tapos kahit pag may jowa na kayo, mag-jowa pa kayo ng isa pa. Tunggol. Dapat nanonood kayo ng politics para may alam kayo kahit paano. Alam nyo, ito delikado tong topic na to dahil kung sakali mang mangyari ho ito, sobrang delikado dahil biruin mo parang babalik ho tayo sa nakaraan. Na tayo ay magiging aso, magiging alipin ng mga Amerikano.
So yan ang dapat nating iwasan no. Kung kami ay tinatawag na pro-China, mas dihamak na mas okay pa siguro na maging pro-China kaysa sa maging pro-Amerika. Alam naman natin ugali ng Amerika, kapag may gusto niyang kunin, pag may tulong yan na ibinigay, mayroon niyang kapalit. So ito po, panoorin natin. Na-capture na po talaga ng Amerikano ang gobyerno ng Pilipinas, pero nakatago sila sa likod nitong pasad na tinatawag na Philippine government. Pero kita po natin talagang yung patakaran ng One China policy ng Pilipinas halimbawa ay nilalabag na po ng napakaraming mga kagawad ng ating military, Philippine Coast Guard, at ang Philippine Coast Guard ay sunod-sunuran kay Raymond Powell, a US Air Force officer, doon sa kanilang strategy of assertive transparency para masira po ang relasyon ng Pilipinas at China. Nako, delikado po pala yan, no? Oo, parang di kasi ito, isipin nyo minsan nagtataka talaga din ako sa totoo lang. Yung katod niyang nung nakaraan may nahuli na naman na Chinese, hindi ko naman sila pinagtatanggol. Hindi ko sila pinagtatanggol kung may ginawa talaga silang mali. Sabihin na natin na nahuli sila dahil may dala silang droga. So ba't mo ipagtatanggol yun? Nahuli tong mga Chinese dahil pumatay sila ng kapwa natin Pilipino. So hindi mo dapat talaga ipagtanggol yun. O Chinese nagnakaw, 'di ba? Or nanakit ng Pilipino, 'di ba? So hindi mo dapat talaga ipagtanggol 'yun. Bang punto kasi dito, ang kasi dito, sobrang ganda ng China. Sila nga ang maituturing na first world country sa buong mundo. Pero kung iisipin nyo, anong mapapala ng China na mag-i-spy sila dito sa Pilipinas? Hindi totoo Kasi nung nakarami nahuli na naman po na Chinese national. So may kagamitan na naman daw na spy na naman daw. Isipin nyo maigi na lang. Tayo na sobrang, hindi ko po kinakahiya ang bansang Pilipinas. Mahal ko ang bayan ko, kaya nga nandito ako ngayon nagdadaldal sa harap niyo. Dahil gusto kong protektahan ang bayan ko. Ang ko dito, anong mapapala ng China na mag-imbestigat sila dito sa Pilipinas? Unang-una, kung sa high-tech lamang po na gagamitan, di hamak na mas upgraded po ang China. At kung usapang first world country lang naman, di hamak na first world country ang China. Aminin natin sa hindi, ang pinakamagandang lugar sa buong Pilipinas walang iba kundi ang Davao, kundi ang KOJC, kundi ang KOJC compound, Glory Mountain, tsaka Prayer Mountain. Yan ang pinakamagagandang lugar sa buong Pilipinas, lalong-lalo na sa Davao. Anong mapapala ng China dito? Yun ang pinagtataka ko talaga mong maigi. Sobrang nganibos o sobrang garapal na ng administrasyong Marcos na palagi nilang pinapalabas sa mga Pilipino gusto na tayo ay ini-spy ng China. Ang tanong, putang ina, kung yung bigas nga natin halos sa 20 pesos ang hirap-hirap ipatupad dito sa bansa natin dahil nga kulang tayo sa pera or sa pondo, ano pang i-spy dito ng ibang bansa? Maaari Amerika. Talagang pwede nilang sakupin ng bansa natin tapos ibebenta nila. Pero China, isipin nyo, China ang isa sa pinakamalaking bansa sa Pilipinas. China ang isa sa pinakamagandang bansa sa Pilipinas. Anong mapapala nila dito mga hinayupa kayo? Minsan nawiwirduan ako sa mga balitang yun. Sabi ko, buta na wala talaga ng kwenta tong mga mainstream media. Isang Chinese national nahulihan ng kagamitan, spy ng Pilipinas. Panghina nyo. Okay, panoorin natin to. Dito, sir. Well, ito po ay pagtataas ng antas ng tensyon na ginawa po ni Commodore or Admiral Trinidad ng Philippine Navy
sa kanyang mga pananalita na kanyang pinasok po ang issue ng Taiwan na para sa China ay red line po yan. Alam naman ng lahat po yan kung bakit po pinasukan ni Admiral Trinidadian is a very big question mark. Siya pa ay nautusan ng mga Amerikano na sadyang i-provoke ang China tungkol dito. But nakikita po natin ang Amerikano po ay talagang steady at sistematiko ang kanilang escalation dito sa escalation ladder na tinatawag sa tensyon. Dahil po may timetable ng Amerikano para sa gera sa Asia 2027, hindi natin malaman kung talagang kakaya po nila by 2027. Pero yun ang mga naanunsyo ni US Admiral Paparo ng Indo-Pacific Command, no? So, yan ang hindi po siguro sapat na nalalaman ng ating masang Pilipino kasi marami pang nagugoyo sa mga intensyon ng Amerikano samantalang talagang napakasama na po ng impact ng American mga ginagawa ng Amerikano dito sa Pilipinas with our Philippine military and of course with Bongbong Marcos. Ang intensyon ng Amerikano para ito ay dito sa kanilang plano ng limited war dito sa rehiyon po natin ay para pilayin ang Asian century, pilayin ang asenso ng Asia. At alam naman natin nagpipilit si Presidente Trump at ang Estados Unidos na humabol ulit at makabangon dito sa kanilang ekonomiya. At nakikita nila ang Asia na pinakamataas na sentro ng kaunlaran po sa mundo ngayon. Hindi, pero para sa akin ay baka sabihin nyo, akala ko ba Jay, tropa ni Digong si Trump? Totoo naman ho yun. Hindi ho kay Trump na iba, baka kay Biden pa to. Etong kuno-kuno na parang gusto tayong kontrolin. Kasi nga kung mapapansin nyo maigi, yung ginawa ni Biden sa mga relihiyon or yung ginagawang krimen ni Joe Biden sa Amerika, lalong-lalo na nga ho doon sa mga relihiyon na inaabuso na yun naman din yung ginawa ni Marcos Jr. sa Pilipinas. So wala silang pinagkaiba. So sa madaling salita, kung ano yung ginawa ni Biden, yun din yung ginagawa ni Marcos Jr. dito sa Pilipinas. Kaya talaga din tayo, hindi talaga din natin maiwasan na hindi maisip na hindi kaya talagang nubo ako guys. Hindi kaya talagang na kontrolado ng ni Biden itong si Marcos Jr. Ewan natin dito, may panood natin dito yan. Hadlang dito sa kanilang ninanais na babalik ng sigla ng American economy. So I hope more people understand through your broadcast, MJ and Admar. Tsaka sir, marami ang umaasa na sa bagong administrasyon ni Trump matitigil na ito itong mga nangyayari sa ating region, particularly ang mga sinusulong na pagkakagulo between China and the Philippines, yung parang pinaghahati-hati tayo pero hindi pa rin pala talaga nagbago ang American interest, Sir Herman. Well, unang-una si Trump maaaring naiba po ang kanyang intensyon which is medyo maging mas mapayapa ang relasyon ng Amerika sa mundo. But nakikita naman natin po na hindi po siya talagang in full control ng American policy. At ang kanyang kabinete ay napakaraming mga neoconservatives na mga pro-war na mga cabinet members po, Marco Rubio, Pete Hegseth and so on. So nalalagay din po sa conflicting situation si Presidente Trump. Unlike po sa ibang mga bansa kung saan ang liderato tulad ng China. Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!